Magandang araw mga kababos. Narito ang latest news ngayon sa PBA. Rondae Hollis Jefferson, ang laki pala ng sahod sa TNT. Pinsan ni Lakers star player Anthony Davis kinuhang import ng NLEX next conference. At Magnolia Hotshots may good news sa Commissioner's Cup. Matatandang si Darius Days nga sanang import dapat ng TNT ngayong Governor's Cup. Pero dahil naging available na nga ang resident import nilang si RHJ bago magumpisa ang Governor's Cup, ay ito na nga ang ginawa nilang official import ngayong conference. At hindi naman sila pinahiya ni Jefferson dahil sila nga ang number 1 sa group standings nila ngayong Governor's Cup. At siya din naman ang isa sa mga nagdala sa TNT para makapasok sila sa PBA Finals. At siya nga ang nanalo ng Best Import Award ngayong conference. At ayon nga sa sports analyst sa si Sir Homer Sison ay nasa may $75,000 o 4 million a month nga daw ang pinapasweldo ng TNT dito sa super import nilang si RHJ. Sa tingin niyo mga kababos, worth it ba ang binabayad sa kanya ng TNT ngayong conference? I-comment niyo na po yan sa baba. At dumako naman tayo sa pinsan daw ni Lakers star Anthony Davis ang kinuhang import ng NLEX para sa Commissioner's Cup. Sa first round nga lang ng playoffs ang inabot ng NLEX ngayong conference. Pero nakaisa naman sila ng panalo sa best of 5 series nila ng sister team nilang TNT. At ngayong Commissioner's Cup nga ay nag-sign sila ng former NBA player na si Ed Davis bilang import nila. Isang undersized big man nga itong si Davis sa tangkad niyang 6'9" pero malakas nga siya bilang isang big man sa NBA dati. At ang NBA career averages ni Davis ay 5.9 points, 6.4 rebounds, 0.7 assists, 0.5 steals at 0.7 blocks. Kayo mga kabubbles, madadala kaya ni Ed Davis ang NLEX sa playoffs this upcoming Commissioner's Cup? I-comment nyo na po yan sa baba. Tumungo naman tayo sa good news ng Magnolia Hotshots sa Commissioner's Cup. Nakulangan nga sa legit point guard ang Magnolia Hotshots last conference. Dahil na-trade nga nila ang backup point guard ni Mark Baroka na si Gio Halalon sa Northport last of season. Pero minsan nga ay nagsasabay din silang dalawa ni Baroka pag small ball lineup sila. Kaya't nitong PBA 49th draft nga ay sumugal nga silang kunin ang 9th pick na si Jerome Lastimosa na nagpapagaling pa lang sa kanyang natamong ACL injury sa left knee niya last December 2023. At ayon nga sa reports na to, ay nag-pass na nga daw siya sa mga test niya at nag-aantay na lang ng go signal sa mga doktor niya para makapag 5-on-5 basketball practice siya. Sa tingin niyo mga kababos, magiging game changer kaya si Jerome Lastimosa sa Magnolia pag naglaro na siya sa Commissioner's Cup? I-comment niyo na po yan sa baba.